Sa tayo inom. Ubus na yung sahod natin. Paano ba yan, di ba? Ngayon, ang problema mo ngayon, paano ko papasahurin yung mga tao ko? Paano ko ngayon i-dispose tong inventory ko? Paano ngayon ako maghahanap ng mga panibagong client? Di ba? Ito na yung problema mo ngayon. Kasi syempre, negosyante ka na. Good morning, good afternoon, and good evening mga ka-co-founders natin dyan. Nandito kami ngayon sa may Verspasio Co-working Space. Dito lang yan sa may Ortigas, 1 San Miguel. Tama ba, bro? Yeah, definitely. Okay, Thank you Verspasio Co-working Spaces for sponsoring this episode. And also, we also have here Jay's Crispy's Chicken Isaw. Yes, Thank you for our sponsor, High Caps Marketing Corporation and Chef Anthony Ang's Consultancy Group. Thank you so much for sponsoring our episode for today. Once again, my name is Harold Bautista, your techpreneur host. Brian Soriano, your Isaw King. Chef Anthony Ang, your chef consultant. And Sir Mervs, your Baresca King. Chef Anthony, tell us, ano po ang topic natin for today's episode of Failures to Founders Podcast? So ang topic natin ngayon, to Failures to Founders, is bakit nga ba unti-unting nauubos ang ating kaibigan kapag ka nagtatayo tayo ng negosyo? Or kung biglang lumalaki na ang negosyo, biglang nawawala. Parang ang ganda ng topic natin to. I think halos lahat siguro makaka-relate. Yeah, definitely. So comment down below dyan sa mga nakaka-relate dito sa aming topic, no? Parang ito yung topic na lahat na nagsisimula, lahat ng existing na businesses, lahat ng matagal nang nagnenegosyo makaka-relate. Now, gusto ko sanang itanong to, no? Sa isa sa pinaka matagal na sa industriya ng pagnenegosyo. Pinakamatagal. Sir Mervs, gusto namin marinig yung iyong experience. Bakit ba unti-unting nauubos ang iyong mga kaibigan kapag ikaw ay nagnenegosyo or lumalago na ang iyong negosyo? Experience ko, hindi naman din nauubos. Parang they come and go. Tapos meron din namang yung naiiwan na hanggang ngayon kaibigan mo pa rin. Through experience, mas marami yung come and go. Merong new set of friends na darating, yun lagi na experience ko. Yeah. Siguro as we grow, parang how do you call this? Yung napag-iiwanan na outgrow natin yung mga dating mga kaibigan natin. Because you have new interest siguro, may bago kang ginagawa, pinagkakabisihan, hindi mo sila minsan na napupuntahan or nakakainuman. Ang ganda nun, no? Totoo yun, yung na-outgrow mo yung circle of friends mo. Kasi lahat kayo, iba-iba kayo ng path. Iba-iba kayo ng growth, ng destination. And sometimes, dahil hindi nag-a-align yung growth and path nyo, minsan, talaga, nauuna ka. May iiwan. Or may mauuna sa'yo. So, ending, talagang magkakaroon kayo ng separate ways or pathways, right? So, ikaw, Brian, what do you think about this? Actually, legit yan, no? I personally, diba, parang lately ko lang na-discover tong mga business community, no? So, for me talaga, nung naghahanap pa nga ako ng mga taong pwedeng umintindi sa sitwasyon ng isang negosyante, nung sa una talaga mahirap kasi hindi naman sa inaano natin yung mga kaibigan natin. Like for me, I'm very, very close with my high school friends. I think, hindi na talaga sila makarelate or magkaroon ka man ng problema, hindi mo makuha yung sagot sa kanila. So I personally, talagang naghanap ako nitong mga community nito kasi talagang kailangan ko na ng tulong eh. Hindi ko na alam yung, diba, as a business person talaga. Dami tayong problema. So, yun, isa yun sa mga nangyari sa akin. Ikaw, Chef. Okay, nasubukan nyo rin ba minsan na nag-create ka ng product or nagbenta ka ng something, na gamit, na tipong ina-expect mo, kaibigan mo, kamag-anak mo yung bibili, pero ang mas sumuporta pa pala is strangers? Naniniwala kayo? Naniniwala ako dyan. Alam mo, ramdam na ramdam ko yan. Like, to be honest with you, when I was starting, I think, in my entrepreneurial experience, nagde-networking ako nung medyo bata-bata ako. I think na-share ko naman yan sa inyo na yung mga unang pinagbebentahan ko ng produkto ko, mga kaibigan ko, kamag-anak ko. Pero halos walang bumili from them. Tapos yung mga na-meet ko lang sa school randomly, like professors,
yung mga, alam mo yun, like nag-meet kayo because of an opportunity or, encounter lang, random encounter. Sila pa yung bumibili. Sila pa yung mas mabilis magtiwala. Diba? Kasi ang notion ng tao, let's face it, ang notion ng tao, if that is, kung kaibigan mo sila, pagkakakitaan kanila. Ay pagkakitaan mo sila kung bebentahan mo sila ng produkto. Which is totally wrong. It's the wrong mindset. 'Di ba? Dapat hindi 'yun ang iniisip nila. Kung ikaw for example, ikaw bebentahan kita ng lettuce crisps from Jay's Crispies and Goodies, kaibigan kita, dapat supportahan mo ko, 'di ba? Pero ang notion ng tao most of the time is that ayaw nilang pagkakitaan sila. Tama ba, Chef? Yun ba yung gusto mo? Yes, oo, yun. Kasi usually, di ba, parang, hindi na, baka akala kasi nung ibang kaibigan mo, hindi, payayamanin ko yan pag binilang ko. Hindi nila alam minsan, di ba, parang tayo as kaibigan natin sila at bebenta mo, minsan nga halos ibigay lang natin yung at cost. Di ba, para lang, at least matry nyo naman. Matry nyo naman para masuportahan nyo naman ako. Naranasan mo ba yun minsan, Bri? Oo. Actually, hindi nga lang at cost. Binibigay mo no? Talaga sobrang generous nga eh. Yeah, para lang matikman. Yes, kasi talaga eh. Totoo yun kasi expectin mo talaga it's either family or friends mo talaga yung yung susupport sa'yo. Lalo na syempre alam mo yung heart na nilagay mo doon sa product mo, alam mo yung lahat binigay mo dyan sa product mo. So the first thing that you'd expect talaga is may support ka talaga from your friends. Pero totoo yun na parang stranger pa talaga minsan yung talagang susupport sa'yo. Legit. Saka isa din siguro, I don't know if you guys can relate to this. Isa din sa nagiging issue kung bakit hindi tayo sinusuportahan or merong low interest sa pag-support sa mga kaibigan or mga kapamilya na nagnenegosyo or may binibenta is that may inggit. Ayan, alam mo, ito I'm throwing the elephant on the table here. So basically the envy or yung envy it's very hard to get rid of. Especially kung sabay kayo nag-aral, sabay kayo pumasok sa high school, graduate, sabay kayo nag-start magtrabaho, and then suddenly, yung kaibigan mo biglang umangat. Hindi umaalis yun. Very common trait yun ng tao. Yung pagiging inggitin. Which is, hindi ko sinasabing tama, hindi ko rin sinasabing mali, right on its nature, because common trait nga Lahat tayo may ganun, di ba? Yeah. Gusto kong dagdagan yung ganung character na very common sa ating mga Pilipino, yung crab mentality. Yes. Na kaya nakakatuwa makakita ng isang community o grupo o mga kaibigan na imbes na mainggit or hindi ka tangkilikin is yung pinupush ka. Uy pare, ang galingan mo. Yung like-minded people, no? Every time you become successful, para sila yung unang papalakpak, no? Diba? Definitely. Pero yun kasi yung naisip ko, like-minded people na magkakasama, na nakikita mo, yun yung mga umaasenso. Kasi marunong silang pumalakpak. Sabi nga nila, marunong ka muna dapat pumalakpak sa winnings ng iba para susunod ikaw naman yung papalakpakan. Exactly. Agree. I totally agree on that. And then, isa rin sa issue siguro kaya bakit nauubos yung mga kaibigan natin or yung mga mga na-meet natin sa buhay kapag lumalago na yung negosyo mo or umuunlad na yung negosyo mo is that because your problems is now way bigger than the problems that they're used to. Diba? Let's face it. Like for example, sabi nga nila, diba? Kung dati ang problema nyo lang is that, oh my God, paano tayo makakapag-Boracay? Sa tayo inom. Ubus na yung sahod natin. Paano ba yan? Diba? Ngayon, ang problema mo ngayon, paano ko papasahurin ng mga tao ko? Diba? Paano ko ngayon i-dispose tong inventory ko? Paano ngayon ako maghahanap ng mga panibagong client? Diba? Ito na yung problema mo ngayon. Kasi syempre, negosyante ka na. And most of the time, hindi na nakaka-relate. Yung kaibigan. Hindi ibig sabihin dahil hindi siya nakaka-relate, hindi mo na siya kaibigan. Hindi lang niya alam pa or hindi pa lang niya alam yung problemang na-experience mo ngayon. So maaaring maghanap ka, sabi mo nga, ng tamang community, tamang tao para mas maintindihan ka. Diba? So, yun, isa yun sa mga dahilan na nakikita ko rin. Kaya siguro, nauubos sila. Diba? Ano pa kaya yung mga natin na solusyon para at least mabigyan naman natin yung mga kaibigan na mga nanonood sa atin na para hindi naman agad umiwas sa kanila at tingin nyo ano ba yung mga solusyon dun
Para at least hindi naman matakot sa mga nag-uumpisa at mismo yung mga nag-uumpisa magnegosyo, ma-uplift naman. Kasi alam naman, pamilya naman sa hindi. Tayo, nag-uumpisa tayo, parang nawawalan tayo ng lakas ng loob kapag unti-unting nawawala yung mga kaibigan natin, hindi tayo sinusuportahan ng kamag-anak natin. Ano-ano ba ngayon kaya yung magandang solusyon? Share natin sa kanila kung paano malesen yung pag-ubos at pagwala ng tiwala natin sa ating mga sumusuporta. Alam mo, to be honest with you, lahat ng sinabi natin, it hit the spot. Yes. Diba? Kasi technically, yun naman talaga yung mga kadalasang na-experience sa mga negosyante, diba? Pero I think one way to mitigate that is really through information dissemination. Paano ba yun? Yung proper education, yung mindsetting na tinatawag nila pagdating sa pagnenegosyo. Dito sa Pilipinas, common mentality ng tao, pag negosyante ka, pag mayaman ka, masama kang tao. Usually, diba? Kasi sila, wala, ikaw meron. Dapat meron din kami. O kaya kung wala kami, dapat wala ka din. Diba? May mga ganong may mga ganong pangyayari na dapat hindi. Diba? Hindi dapat ganun na mentality. Ngayon, kung naituturo sana ng tama sa, mababang antas pala ng pag-aaral or let's say sa universidad, na ang pagnenegosyo, it's a noble thing to do. It can be a noble profession, 'di ba? Ang pagiging negosyante. Bakit? Kasi you're giving opportunities. Now, I think one of the main reason kung bakit hindi yun na-appreciate ng maraming tao is because they don't know. 'Di ba? Hindi nila alam na hindi lahat ng negosyante masamang tao. Yeah. Diba? Ang pagnenegosyo, yes, mahirap yan, pero marami kang opportunities na nakikreate. Yes. So, isa yun sa nakikita kong solusyon. Kung mas maayos ang educational system natin dito sa Pilipinas, mas na-inform natin ang mga tao na pwede kang magnegosyo kahit sino ka pa at hindi dahil negosyante ka, masama kang tao, siguro mas mababawasan yung stigma sa mga negosyante. Mas maganda isama sa curriculum yan, para magandang maituro, tingin mo, Totoo. Dapat pala makagawa ng isang class regarding sa ganyan para at least ma-educate naman yung mga tao o yung mga magnenegosyo, na bago ngayon. Abangan nila yan, yung class na yan. So, mas maganda talaga na at least nakikita natin kung ano ba yung magandang mga course or aralin ng not necessarily na nag-aaral for 4 years, for 6 years. Pero alam mo yung we create or mas maganda, maraming ang maggumawa ng ganon na isang araw, 2 araw na klase or online street, marami rin matutunan. Tama, no? Totoo. Ngayon, didiscuss natin yan sa susunod na mga episodes para mas detalyado. Yeah. Pero I think mas magugustuhan to ng mga co-founders natin out there once it's finalized. But wait, there's going to be more about this, di ba? So, Brian, ikaw, what do you think? For me, it's more on di siya solution pero more than probably acceptance. Ako for me Kasi ako sa akin, naniniwala ako na dapat meron kang 2 sets of friends. Meron kang mga business owner friends na you're with the same goal as, and meron kang isang set of friend na good for your soul. So you should always keep that balance kasi syempre nakakabaliw na nga magnegosyo, 'di ba? So ako sa akin, nakita ko na kayo, syempre kayo yung kasama ko at nakakasama sa negosyo na we have the same problems. Minsan masarap mag-break kahit konti, kahit saglit lang. Yan ang work-life balance sa tinatawag. Ngayon, ikaw, Sir Mervs, what do you think about this? Ano yung tingin mong pwedeng, maging solusyon dito sa stigma or problemang na-encounter ng mga negosyante? Almost din kami ni Brian, yung unang-una tayo as a business owners, entrepreneurs, we should learn how to accept yung ganyang problema. Kasama yan And definitely, as we improve ourselves, na dinedevelop yung sarili natin, mag-improve, mas gumani pa sa pagninegosyo, talaga magbabago. At sabi ko nga din sa mga tao ko rin, na tinuturuan ka na nagkaroon ng growth mindset. Kayo means po, yung mga kaibigan mo, sasabi, pare, nagbago ka na. Yes. Hindi ka na ma-reach. Usually, yun ang nagiging sinasabi ng mga... Paano mo sinasagot yung ganun, Sir Murph, na pare, hindi ka na ma-reach ngayon, iba ka na. Mayaman ka na. Mayaman ka na. Paano mo sinasagot? Well, sasabi ko na, hindi, parehas pa rin naman si Sir Murph, kung ano yung dati, ganun pa rin. Marami na akong sigurong ginagawa, priorities, kaya hindi ko yung masyadong makasama. Pero sabi ko, one time parang may nag-iaya sa akin, mag-inom, hindi ako makabutay. Parang sabi ko na kung ano yung iniinom mo yung baso, yung pa rin ang inuman ko. Hindi pa rin nagbago yung character na Sir Murph. Siguro lang yung mga priorities lang ang nagbago sa akin. Pero definitely,
pag may oras ako or pag kaibigan ko pa rin kayo. Oo. Yung iba dyan sinasabi, ay, porket mayaman ka na, hindi ka na makikinig. Libre ka naman. Gano'n. Libre ka naman. Pero wait lang, puntahan natin yung problemang yan, no? Pero anong masasabi nyo doon sa, sa mga tao na porket ikaw yung negosyante, ikaw yung medyo nakakaangat, ini-expect nila lagi, pag nasa labas kayo, ikaw magbabayad. Sagot mo. Sagot mo lagi. Diba? Anong masasabi nyo dito? Ano ramdam nyo yan? Sir Diba? Anthony. Chef, ikaw. Sa akin, dapat lagi kasi nasa table na okay. Bago pa lang kayo pumunta sa kainan o bago ka lang pumunta sa gimmick na pupuntahan ninyo, guys, hati-hati tayo ha. Mas maganda kasi yung ganun eh. Kasi pero pag hindi mo kasi nalatag yung ganung sistema, sigurado guys, kung ikaw ang nakakangat, sa'yo alam nila undi-undi mawawala. Paano kung ikaw nag-aya? Oo nga. May ganun, di ba? May ganun point na pag ikaw nag-aya. Dapat pag ikaw yung nag-aya, sagot mo na. So, sagot mo mamaya. Ha? Dapat pag ikaw ang nagaya, ready ka. Ready ka. Oo. Kasi let's face it, may mga times sa bakit yung mga high school naman tayo, nung college naman tayo, pag tayo nagaya, hati-hati pa din naman di ba? So, ganun din naman. Si Brian na nag-aya. Oo, di ba? Ganun. Ganun dapat, di ba? Let's face it, ganun dapat. Kaya nga lang, let's face it majority of people will frown upon that notion na, wait lang, ito lang, wala akong pera eh. Konti lang yung sahod ko eh. Dapat sagot mo. Agree ba kayo doon? Agree. Pero yun nga, dapat we need to be fair na para-paras naman tayo nag-enjoy dito eh. Para-paras naman tayo mabubusog. Para-paras naman tayo magkakaroon ng experience. Pare-parehas naman tayong healthy. Pare-parehas naman tayong nagtatrabaho. Pare-parehas naman tayong kumikita ng pera. Kasalanan ko ba kung mas malaki yung kinikita ko? Yes. Diba? So, dahil, alam mo yun, parehas tayong nag-enjoy, parehas tayong kumain, nabusog, parehas tayong lumabas. Diba? Dapat equal. Yeah. Diba? Naniniwala ako doon na hindi porket ikaw yung mas nakakaangat ngayon, ay dapat ikaw na magbayad ng lahat. Kasi nakakahiya po yun. Hindi siya nakakahiya doon sa taong nagbayad. Nakakahiya yun sa'yo. Yeah. Sa dignidad mo. Sa dignidad mo, dapat tamaan ka. I think this kind of mindset ang kailangan para para yung mga kaibigan dumami ng dumami. Kasi nga, yung usapan is bakit nauubos. Kasi pag ganito yung kaibigan mo, mismo tayo, naabuso. Saka ako minsan, iiwan ko talaga eh. Legit. Ako naman magbabayad, di ba? Nakakasawa. Nakakasawa yung labas ka ng labas, no? So ito nga, may isa pa akong i-add dyan. So, nakakasawang maglabas. Nakakasawang gumastos. Diba? Let's face it. Pero, kailan kayo willing na kayo ang maglalabas ng pera? Good question. Kasi, let's face it, most of the time, di ba? May mga opportunity doon talaga na gusto natin tayo yung gagastos. So, kailan yun? Ako, birthday ko. Birthday mo. May mamimit ka talaga sa buhay na mga taong generous. Yes. Di ba? Kahit wala na nga. Kahit wala na nga. Kahit hirap na nga. Kahit hirap na ipapamigay. Pero alam mo yung maraming ganun tao. Pero isa si Brian doon na very generous. So, Thank you, salamat thank you, mamaya. Serious? Anyway, ako sa akin naman kasi, honestly, nasa DNA ko na talaga yung pagiging generous. Honestly ako, basta kahit pa paano meron akong extra, madalas talaga ako mag-ganyan. Pero legit Ano yung ganyan? Manlibre ng pagkain. Manlibre, okay. Honest ako, ang love language. Ang love language ko talaga is manlibre ng pagkain. Honestly. Parang gift giving. Yeah, diba? Kasi gift giving. And honestly, legit din. On the other hand, nakakainis din syempre yung minsan, lagi na lang tayo napupunterya talaga na parang. Dahil kasi diba yun na yung... Negosyante ka, nasa SM ka na, ba't di ka man libre? Pero, wala, mas burahot ako sa kanila eh. Wala sila pero yun nga, again, ako sa akin, basta kaya ko magbigay, gagawin natin. Ikaw, Sir Merbs? Ganun din eh. Generous din ako. Ang gusto ko rin lagi nga naglilibre, kung kaya naman, yun nga lang, nakakaano lang din na minsan may alam mong nasa isa kang grupo na kaya din naman nila. Yeah. Tapos biglang ikaw pa rin yung buburautin na, pare, ikaw na magano. Sir Merbs, hindi ka namin binuburaot ha. So mamaya, buburautin ka namin. Kasi, di ba sabi niya, isa din daw sa love language niya is yung panlilibre. Or give. Sir Merbs, dahil yan, hindi pa namin na-experience, mamaya. Pero ito sa akin guys, dati kasi talagang ganun din ako, more on generous. Talagang, alam mo yun, cash, pera, kung hanggat meron na, mapagmaluwag. Kasi nga, sabi nga, the more you give, the
more more you you see. get. The more you receive. Okay. Pero sa akin ngayon, alam nyo, mas natutunan ko na tipong parang imbes na magbigay ako ng isang binibingwit ko, bigyan ko na lang ng pangmingwit. Or bigyan ko ng knowledge, values, or equipment na knowledge na para siya kikita, paano siya mag-enhance, mag-evolve. Yun ngayon yung binibigay ko. Huwag mong bigyan ng isda, turuan mong mangisda. Ang ganda nun saying yun na, wag mong bigyan ng isda, turuan mo siyang mangisda. May English yun eh. Hindi ko lang alam kung ano English. Yun ngayon yung sa akin. Right. Tipong, kesa bigay ka ng bigay, turuan mo. Kasi mas maganda na kapag ka natuto yan, marunong na yan, mas maraming magagawa yan. At hindi naman nanakaw sa kanya yun. Englishin ko na lang, di ba? Don't give a man a fish, teach them how to fish. Hindi ko alam kung yun. Pero parang, sounds like. Di ba sa akin naman, to be honest with you, I'm the kind of person na pag nilabas ko na, hindi ko na iniisip. So alam mo yun, yung for example, yung tipong pag nilibre kita ngayon, di ba? Hindi ko na iisipin yan. Wala akong gano'n. So I love treating people. Bakit? Kasi it's something that when I was growing up, hindi kasi madamot sa akin yung mga tao. Siguro isa rin yun, no? Depende sa upbringing mo. Yung mga taong nakasalamuha ko, tita ko, tito ko, mga pinsan ko, mga naging kaibigan ko, mapagbigay. Alam mo yun, kahit yung mga naging katrabaho ko. Siguro I was just so lucky na yung mga na-meet ko sa mundo habang nabubuhay ako, they're really giving. I mean, they're generous. They love giving. Wala akong na-experience. So ako, naging normal na sa akin. Sa Korea kasi ganun eh. Like really, sometimes when you go outside, unahan yan sa pagbabayad. Diba? Unahan yan. Diba? Pag matanda ka, hindi ka magpapatalo. Pero minsan, okay lang din, diba? May naisip ako dyan bro sa'yo eh. Kumbaga sa akin lang, no? Ewan ko lang, correct me if I'm wrong guys, no? Kasi tayo, being a business owner ngayon, pag nakikita mo yung isang tao, na that time siguro, syempre, nakikita nila walang-wala pa, di ba? Pero nakikita nila yung sobrang eager ka matuto, sobrang nagsusumikap ka. Parang tayo, no, pag nakikita na isang tao na may kapasidad o may capability na umangat sa buhay, lahat yun magbibigay ka eh. Siguro ganun yung nakita ng tita mo sa'yo noon, tapos nakita na sobrang grabe. Pagdating ng panahon, eto si Harry, sobrang ano to. Sana, no? Sana yun yung nakita niya. kasi nung bata ako, pare, sabi ko sa'yo, tokmol din ako. Hindi ko alam talaga kung, ano ba, madaldal ako. So, kung kumbaga, lagi akong nalilista sa noisy, etc. Same. Pero, alam mo yun yung sabi nga nila, pag may mga unang tao nakakamit sa akin, pakiramdam nila, pag una, syempre, tahimik ko. Pero pag nakikilala, siguro ikaw yung bully nung high school. Diba? Pero, lagi ako nasasabihan na ganun eh. Pero grabe. Hindi, mabait ako. Pero grabe naman yung word na tokmol. Pero what I'm trying to say, diba, like, siguro nga, pero what I'm hoping really is that let's make it normal na kung maging generous man. Pero let's put a limit on it na hindi all the time. Diba? Na to the point na matitake advantage tayo ng mga tao sa paligid natin na hindi porket ikaw yung malaki yung kita, hindi porket ikaw yung nakakaangat, ikaw yung negosyante or mas mataas ang posisyon mo kaysa sa kanya, ikaw at ikaw na. Kasi syempre, meron din tayong tinatawag na financial responsibilities. Na meron tayong pamilya, meron tayong anak, meron tayong asawa, and sometimes may magulang pa tayong sinusuportahan. So kung ano yung responsibilidad niya, responsibilidad mo rin. So kailangan talaga matuto tayong maging responsable. At balance sa pagbibigay and then sa panlilibre and papapalibre. At may narinig din ako siya before, bro, na tipong paano naman pag kayong paano mo i-handle yung pag may nanghihiram sa'yo? Kasi nga, giver ka eh. Paano, narinig ko sa'yo before yun, napakaganda nun. Share naman natin sa mga co-founders natin. Pag may nangungutang, paano ginagawa? Ako, hindi ko alam kung tama tong narinig mo ha. Pero sa akin kasi ang ginagawa ko normally, pag may nanghihiram sa akin, depende pa rin naman sa kapasidad. Sabi mo ng 5,000 nangungutang ng 5,000. Depende sa kapasidad. Depende sa kapasidad. Siyempre, kung yung nanghihiram sa akin, alam kong kaya magbayad, emergency lang, papahiramin ko kasi I know that person will pay me back. But if, you know that, based on his or her circumstances in life, kaibigan mo, kakilala mo, maayos naman tong taong to talagang hindi niya kinaya, hindi ko papahiramin, bibigyan ko na lang. Yun. Yung alam mo kasi... alam mo, 1,000 o 2,000, at least hindi kayo nagkatira. Depende kung gaano kalaki. Kasi for example, kung malaking-malaki tapos alam mo hindi kanya mababayaran, hindi mo man maibigay yung malaking amount tayo, at least natulungan mo siya. Bakit? Kasi kesa masira yung relationship nyo Yun. Ako, ganun ako. I try to value my relationships with people. So I try to, instead na magkasiraan tayo, sige, ito, hiramin mo na. Kasi alam, ito, bigay ko na sa'yo, tulong ko na sa'yo. At least alam ko, at the end of the day, mabayaran mo man ako o hindi, tulong ko na yun sa'yo, magkaibigan tayo. Hindi ko na siya iisipin kung matutulog ako. Alam mo yun, that's the kind of person that I want to be and I'm striving to be.
Diba? Wow. Yun talaga narinig ko nun. Kaya gusto ko lang ma-share mo para hindi nga maubos yung mga kaibigan ng mga nag-i-start. Kasi usually ganun eh. Totoo yan. Kaya ayoko talaga nagpapautang sa kaibigan. To be honest with you, ayoko ubos. Kasi mauubos sila eh. Mauubos sila eh. Hindi, to be honest with you, kasi may experience mo yan eh. May mga ilang kang kaibigan sobrang close nyo dati. Tapos, napahiram mo ng isang beses, sinunod-sunod ka naman. Although nabayaran naman nila yung iba, siguro, pero susunod-sunodin ka naman eh. Ayaw mo ng ganun. Kasi syempre, let's face it, relationships are built on trust. And sometimes if that trust is, broken, then it's going to be a difficult situation between the two of you. Diba? May idagdag pa akong isang magandang perspective, Tayo yung nasa giving, end. Doon sa mga receiving end naman, yung mga tumatanggap. Isang characteristic ng Pilipino, alam mo yun, pakeme, wag na. Alam mo yun, nahihiya. Ililibre na nga po siya, tumatanggi pa, pare, wag na. Or, alam mo yun, I think, isang gusto kong matutunan ng lahat is yung acceptance ng abundance. Abundance. Na tinutulungan ka na, pare, tanggapin mo ng buo. Yes. Maganda yun. Maganda yung ganong pag-iisip. I-accept mo. Yan yung yung blessing eh. Blessing yan. Pagka hinarang mo yan, hindi na magtutuloy-tuloy eh. Exactly. So dapat, pag may blessing, grab it. Huwag alam na Lalo kung magagaling kay Chef Anthony. Yan. Guys, wait lang. Correction. Nasa receiving end pa rin ako. Sino nagsabing giving na ako? Ikaw wala akong gusto mo. Ako receiving ba ako? Ready to receive. Ba't lahat naman tayo? Kaya nakikita nyo, yung pinakamataas ang value, receive lang na receive. Bakit tayo magpapaka-plus? Receive lang. Kaya nga tayo nagpapakahirap eh. Diba? Kaya nga tayo. Ako natututo ngayon, receive. So, yung mga client ko ngayon dyan, receive na ako ng receive. Hindi na ako ihindi. Minsan, yung ba dyan sasabihin, wag na. Magkaibigan naman tayo eh. Pero pag sa akin yung ginawa, sige na. I think testament kayo doon. Diba? Okay magbigay ng desk ka. Pero that's the reality of life. Another thing na gusto kong itanong sa inyo, kung ewan ko lang kung nakaka-relate kayo dito, what makes you different from your friends na nawala? Bakit kaya, based lang to sa personal experiences nyo, bakit kaya naging yan kayo ngayon at sila iba? Siguro ako kasi yung sabi ko nga napakahalaga sa akin yung lawak ng pangunawa. Yung kailangan kong unawain kung anong merong sa side ko at merong sa side niya, ano yung pinagkaiba namin parehas. So ang titingnan ko yung pinakamagandang perspective between me and that guy. Doon ako lagi sa timong tama lang. Yung parehas win, hindi yung ako lang yung panalo, hindi lang siya yung panalo. And you're able to use that. Kaya ka nakarating ngayon kung nasan ka. At bakit yung iba mong kaibigan nasa ibang landas ngayon. Yes. That's very nice. How about you, Brian? Ako sa akin, siguro differentiator ko with my friends, yung current high school friends, no. So, sila lang naman din kasi talaga yung go-to friends ko, no. I think ako yung naka-experience din kasi ng yung mga sobrang said na buho. Said life na walang-wala talaga. So, syempre ako yung mas nagpapahalaga ngayon ng oras, nagpapahalaga ng pera. And syempre, yun siya, mas gutom. Hindi naman sa inaano natin yung mga kaibigan natin na kumbaga blessed sila with the family na may pera and etc. Pero syempre nandito na ako sa sitwasyon kasi na syempre may pamilya na ako. Ayoko nang ma-experience sila yung experience ko na talagang walang-wala. So yun talaga yung I think yun nagdi-differentiate sa amin na hanggang ngayon gutom ako at talagang mag-100% ako sa lahat. Gutom sa tagumpay. So yun yung naging differentiator mo talaga. How about you, Sir Mervs? Well, yung trademark ko, yung the malasakit thing, I think yun yung laging nag-stand out sa pag mayroon akong isang grupo o mga kaibigan na alam mo yan, andun yung kindness ni Sir Mervs, andun yung pangunawa, yung positive aura na I think yun yung doon ako lagi nag-stand out eh. Yung genuine. Yeah. Diba? Talagang alam mo, ramdam mo talaga na. Totoo. Pag kasama mo, Sir Mervs, pakiramdam mo safe ka eh. Pero pag itong dalawa yung kasama mo, parang pakiramdam ko, hindi ako safe eh. Kasi tayo, safe na safe ka. Maraming gadget. At dadaling ka parang may lilipad na anghel sa inyo lahat. Parang pakiramdam mo. Minsan madidemonyo mo to, pero parang pakiramdam ko kadalasan hindi. Alam mo, totoo. Lagi isa-save ng gadget. Legit nakita ko talaga yun. Legit talaga. Kakaiba. Pati tayo nasa-save, di ba? Nasa-save kayo? Nasa-save. Didikit ko yun sa akin lagi. Ay, feeling ko
kami na safe. Ewan ko sa'yo. Oo, para safe kami. Para ikaw hindi. Pero yun na. Ako naman, sa akin, I think it's I'm not sure if you guys will be able to relate to this. Pero sa akin, kasi, when I was really young, I think what set me apart from majority of my friends is that they think too much. Alam mo yun? Overthinkers. I mean, familiar naman kayo dun sa analysis paralysis. Hilib nilang pag-isipan yung mga bagay ng apakatagal-tagal. Ito, hanggang ngayon napapansin ko to kahit sa mga kulig ko, sa mga what if ganyan? What if ganyan? What if hindi? Puro plano. Puro plano. Like kasi, di ba, it really makes sense na push mo lang. Kasi, paano pag hindi pala yung iniisip mo yung kalabasan? Paano pala kung kalabasan is positive? Paano pala kung kumita ka ng malaki? Di ba? Paano pala kung ito pala yung hinihintay mong big break mo? Di ba? Kasi, sabi nga nila, if there's a will, there's a way. If you're always gonna find fault in everything that you do, you're never gonna find the gold. Diba? Yun naman talaga yun eh. Diba? So, yun siguro yung nag-set me apart from my friends or, some of my colleagues. I mean, as I grow up into a young adult, into the person that I am right now, I can look back and say, yun talaga. Kasi, mas marami akong na-meet na mga tao na sinabi na, huwag mo munang gawin yan kasi delikado. Ay, bata ka pa. Alam mo, may time pa dyan. Focus ka muna sa karir mo. Ay, focus ka muna sa ganyan. Hindi nga ako ganung tao. Yeah. So, diba? So, what do you guys say? Isang comment ko lang kay ang bilis umaksyon ni Harold. Totoo. Oo, wag mo hamunin, no? Bukas meron na. Wag mo hamunin. Hindi na makomplike. Action ka agad. I think yun Action yung good character ni Harold na gustong-gusto ko. Kung baga bala kayo dyan, $500,000. O bukas, sige bukas meron na yan. Bibiling ko yan. Wag mo Diba? hamunin. Kasi let's face it to be honest with you, if you have the resources, or hindi ko sinasabi may ganun ako amount if you have the resources or Basta you have the know-how, diba? Gawin mo na kasi technically, paano mo malalaman kung gagana o hindi? Hindi ka pwede puro Google or ChatGPT lang ha, just be you. Or baka bigla may ibang tao na mas nagkaroon ng action ng guts, di naunahan ka. Yun talaga yung minsan dapat katakutan mo, yung may mauna sa'yo. Yes. Kasi ang dami mo nang sinabi, ang dami mo nang ginawa. Then, ang ending, hindi ka naman gumalaw ng sinimulan mo siya, may nauna sa'yo. Mas ngayon, yung naunang yun yung kilala, ikaw hindi. Exactly. Tama yan eh. So, there you go mga co-founders. Ayun po ang mga dahilan kung bakit nauubos ang inyong mga kaibigan kapag kayo ay nagnenegosyo or umuunlad ang inyong negosyo. At diniscuss din namin ang mga solusyon para maiwasan nyo ito. Once again, my name is Harold Bautista, your Techpreneur host. See you in our next episode. Brian Soriano, your Isaw King. Chef Anthony Ang, your chef consultant. And Sir Mervs, your Baraska King. Bye for now!